Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Chicken Little. Halina't simulan na natin. Sa bayan ng Oki Oaks, payapa at normal ang lahat hanggang sa biglang pinatunog ni Chicken Little ang kampanang pang-emergency. Dahil dito, nagpanik ang buong bayan at nagkaroon ng matinding kaguluhan. Nang marinig ng mga tao na sinasabi ni Chicken Little na may piraso ng langit na bumagsak sa kanyang ulo, hindi nila siya pinaniwalaan. Nagalit pa sila dahil nagdulot siya ng matinding takot dahil lamang sa isang kasinungalingan. Upang patunayan na nagsasabi siya ng totoo, pumunta si Chicken Little sa ilalim ng puno ng oak kung saan umano bumagsak ang piraso mula sa langit at sinimulan niya itong hanapin. Ngunit dahil hindi niya ito makita, sinubukan niyang ilarawan ang bagay. Eksakto namang may hazelnut na nahulog sa kanyang ulo habang nagpapaliwanag siya. Dahil nahihiya sa kaguluhang idinulot ng kanyang anak, sinabi ni Buck Clock na bunga lamang ito ng pagkalito matapos tamaan ng hazelnut si Chicken Little. Dahil dito, tuluyang nawala ng kredibilidad ang maliit na tandang sa harap ng lahat. Makalipas ang isang taon, gumagawa ang mga taga-bayan ng isang pelikula tungkol sa kahihiyang pinagdaanan ni Chicken Little. Sa halip na suportahan siya, pinayuhan siya ni Buck Clock na manahimik na lamang upang tuluyan na siyang makalimutan ng lahat. Habang naghihintay ng school bus, nagpa siya si Chicken Little na sundin ang payo ng kanyang ama upang ayusin ang kanyang reputasyon. Ngunit agad na nagkaproblema nang matapakan siya ng ibang mga estudyante at maiwan ng bus. Upang hindi mahuli, hinabol niya ang bus at sinubukang sinyasan ang driver na huminto. Ngunit nang mapansin siya ni Foxy Loxy, binato siya nito ng isang supot ng hazelnut na tumama sa kanya at nagpabagsak sa lupa. Dahil dito, lalo pa siyang napahiya. Nang mawalan na siya ng pag-asang maabutin ang bus, nagpa siyang tumakbo papuntang paaralan. Ngunit nadikit ang kanyang paa sa isang chewing gum sa gitna ng kalsada. Pinilit niyang makaalis at nagtagumpay naman siya, ngunit naiwan ang kanyang shorts na nakadikit sa daan. Dahil naka-underwear na lamang siya, tinakbo niya ang sarili gamit ang kanyang mga kamay at tumakbo patungo sa paaralan sa pamamagitan ng mga palumpong upang hindi makita ng iba. Pagdating niya sa paaralan, kumuha siya ng bote ng soft drink mula sa vending machine at ginawa itong pansamantalang jetpack upang makapasok sa bintana. Ngunit sa halip na maayos na makapasok, bumagsak siya mismo sa harap ng mga cheerleader. Dahil sa kahihiyan, nagtago siya sa mga locker at gumawa ng shorts mula sa kanyang assignment sa matematika. Ngunit dumating ang janitor at hindi sinasadyang nakulong siya sa loob. Matapos ang isang buong klase ng pagsisikap na makalabas, sa wakas ay nakaalis siya at tumakbo papunta sa gym class kung saan naglalaro ang kanyang mga kaklase ng isang kakaiba at medyo mapanganib na laro ng dodgeball. Pagkatapos ng klase, muling nakasama ni Chicken Little ang kanyang mga kaibigan na sina Abby, Front of the Litter, at Fish Out of Water. Habang hinihikayat ni Abby si Chicken Little na kausapin ang kanyang ama tungkol sa kanyang nararamdaman, bigla siyang tinamaan ni Foxy sa mukha. Dahil dito, labis na nagalit si Chicken Little. Nang subukan niyang gumanti, hinawakan siya ng isang pato sa tuktok ng ulo at inihagis patungo sa security system ng paaralan. Dahil dito, aksidente niyang na-activate ang fire alarm at nabahaw ang buong paaralan. Matapos ang lahat ng kaguluhan, ipinatawag ng principal ang ama ni Chicken Little at nagreklamo tungkol sa kanyang asal. Habang nakaupo sa isang bangko sa labas, nakita ni Chicken Little ang isang lumang pahayagan mula sa panahon ng pag-aaral ng kanyang ama. Doon niya nalaman na si Buck Clock ang pinakamahusay na manlalaro ng baseball sa paaralan. Dahil gusto niyang maipagmalaki siya ng kanyang ama, nagpa siyang sundan ng yapak nito. Habang pauwi, sinabi niya kay Buck Clock ang kanyang balak na sumali sa baseball team. Ngunit dahil natatakot ang kanyang ama na muli siyang mabigo at pagtawanan, sinubukan nitong pigilan siya. Dahil dito, labis na nalungkot si Chicken Little. Matapos ang isang gabing hindi makatulog habang nakatingin sa mga bituin, nagpa siyang sumali pa rin sa baseball team kinabukasan. Mas lalo siyang nagsanay araw-araw, ngunit patuloy siyang kinukutya ni Foxy at ng kanilang coach, na hindi man lamang siya pinapasali sa alinman sa mga laro ng season. Dumating ang araw ng malaking final game laban sa koponan mula sa Karatig Bayan. Dahil maraming manlalaro ang nasugatan, napilitan silang isama si Chicken Little sa laro. Nang siya na ang maglalaro, sinubukan niyang sundin ang utos ng coach ngunit hindi niya natama ng unang bola. Sa ikalawang tira, muli siyang nagkamali. Habang nalalapit ang pagkatalo ng kanilang koponan, nagsimulang ma-pressure si Chicken Little dahil sa mga sigaw ng mga manunood. Ngunit hindi siya sumuko dahil determinado siyang maipagmalaki siya ng kanyang ama.
Sa ikatlong tira, sa wakas ay natama niya ang bola. Sa baseball, kailangang ikutin ng manlalaro ang 4 na base upang makapuntos. Ginawa ito ni Chicken Little, ngunit sa sobrang kaba ay tumakbo siya sa maling direksyon. Nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, mabilis siyang bumalik at tinakbo ang tamang ruta habang sinusubukan ng kalabang koponan na makuha ang bola. Malapit na siya sa huling base nang mapansin niyang hawak na ito ng kalaban. Dahil dito, hinubad niya ang kanyang helmet at ginamit ang bigat ng kanyang ulo upang mas bumilis ang kanyang takbo. Dahil sa sobrang bilis, isang napakalaking ulap ng alikabok ang bumalot sa paligid. Nang mawala ang alikabok, inakala ng referee na out siya at idineklara siyang talo. Nadismaya ang lahat, ngunit humingi ng timeout ang isang opisyal at nilinis ang alikabok sa paligid. Doon nila nakita na nakadikit pa rin pala ang paa ni Chicken Little sa base. Ibig sabihin, siya ang nakapunto at naipanalo niya ito. Nagsaya ang lahat at labis na ipinagmalaki siya ng kanyang ama. Pagsapit ng gabi, nakatanaw si Chicken Little sa bintana ng kanyang silid at pinagmamasdan ang kalangitan. Napansin niya ang isang bituin na mas maliwanag kaysa sa lahat. Unti-unti itong lumapit at lalo pang lumiwanag hanggang sa tuluyang bumagsak sa kanyang ulo at agad siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya, natakot siya dahil tila nauulit na naman ang nangyari noon. Dahil sa kanyang reaksyon, napansin siya ng kanyang ama at nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Mabilis na tinakpan ni Chicken Little ang misteryosong bagay gamit ang panel at nagpanggap na walang nangyari. Pagkaalis ng kanyang ama, tinanggal niya ang takip at nagulat nang makitang wala na roon ang bagay. Ngunit habang papunta siya sa kama, nadapa siya rito. Nagkaroon pala ito ng kaparehong tekstura ng sahig kaya hindi agad niya napansin. Habang sinusuri niya ito, natuklasan niyang may mga circuit at mga pindutan sa likod. Dahil hindi niya alam kung ano ito, tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan at pinapunta agad sila sa kanyang bahay. Pagdating nila, ipinakita niya ang pirasong nahulog mula sa langit at humingi ng payo. Habang nag-iisip sila ng gagawin, pinindot ni Fish out of water ang buton sa gitna ng panel. Bigla itong lumiwanag at lumutang sa hangin. Sumakay si Fish sa panel at nagsimulang umangat patungo sa langit hanggang sa muling dumikit ang piraso na bahagi sa bagay na ito. Hindi alam kung ano ang nangyari kay Fish, sinundan ng magkakaibigan ng ilaw hanggang makarating sila sa baseball stadium kung saan ginanap ang championship game. Pagdating nila roon, mabilis na umikot ang ilaw, pinasabog ang mga bumbilya, at bumuo ng isang malakas na buhawi na sumira sa buong lugar. Biglang nagbago ang ilaw at naging isang flying saucer na lumapag sa gitna ng field. Mula rito ay lumabas ang dalawang robot na alien na kahawig ng pugita at nagsimulang maglakad palayo. Nag-alala si Ron at inisip na baka ginawang eksperimento si Fish ng mga alien. Ngunit ilang sandali lang ay lumitaw si Fish sa ibabaw ng spaceship, buhay at ligtas. Kahit natatakot sila, sumakay ang magkakaibigan sa spaceship upang iligtas siya bago bumalik ang mga alien. Habang ginagalugad nila ang loob ng spaceship na tila laboratorio ng isang baliw na siyentipiko, napansin ni Chicken Little ang isang kulay kahel na nilalang na ginagaya ang lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit pinaalalahanan siya ni Abby na iligtas muna si Fish. Hindi nila alam na ang maliit na nilalang ay palihim ng sumusunod sa kanila. Nagpatuloy sila sa paghahanap at nakakita ng bagay na inakala nilang kalansay ni Fish. Sa kabutihang palad, isa lamang pala itong X-ray. Habang naghahanap sila ng labasan, may nakita si Ron na ikinagulat nilang lahat isang mapa ng solar system kung saan may marka ang 5 huling planeta at nakabilog ang daigdig. Ipinapakita nito na winawasak ng mga alien ang mga planetang umiikot sa araw at ang susunod na target ay ang daigdig. Dahil sa matinding takot, agad silang tumakbo palabas upang balaan ang mga awtoridad. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumalik ang mga alien sa kanilang spaceship at napansin nilang nawawala ang kanilang munting kasama. Dahil sa pag-aakalang kinidnap ito ng grupo, agad nilang hinabol ang magkakaibigan, hindi nila alam na ang maliit na alien ay nasa likuran lamang nila at masayang sumusunod. Pagkalabas nila, nagsimulang tumakbo ang magkakaibigan sa kagubatan. Habang naiipit naman ang mga alien na kahawig ng pugita sa mga puno, nagtago ang grupo sa taniman ng mais. Ngunit nang makalaya ang mga alien, muli nilang ipinagpatuloy ang paghahabol at pinutol pa ang buong taniman upang mahanap sila. Bilang huling paraan upang makatakas, nagtungo ang 4 sa paaralan upang patunugan ang kampanang pang-emergency sa tuktok ng gusali. Ngunit dahil nakalak ang mga pinto, sinubukan ni Ron na bumili ng soft drink upang magamit muli ni Chicken Little ang bote bilang pansamantalang jetpack. Ayaw namang tanggapin ng vending machine ang kanyang pera.
Dahil sa matinding kaba, nawalan ng kontrol si Ront at sinuntok at niyugyug ang makina hanggang sa mailabas nito ang bote ng soft drink. Pagdating ni Chicken Little sa tuktok ng paaralan, hinawakan niya ang lubod ng kampana. Ngunit bago niya ito mahila, naalala niya ang lahat ng pangungutsyang natanggap niya noong huli siyang nagpapatunog nito kaya natigilan siya. Ngunit nang makita niyang nahuhuli na ng mga alien ang kanyang mga kaibigan, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sa wakas ay pinatunog ang kampana. Hindi lamang nito nakuha ang atensyon ng mga mamamayan kundi nasira rin ito ang mga circuit ng kakaibang mga nilalang. Pagkakita ng mga alien sa papalapit na mga mamamayan, agad silang bumalik sa kanilang spaceship. Ayaw nang matawag na sinungaling muli, pinangunahan ni Chicken Little ang mga mamamayan at mga reporter papunta sa baseball field upang ipakita ang spaceship. Ngunit natigil ang lahat dahil lamang sa isang baryang nakita sa lupa. Nang makarating sila sa field, wala na roon ang lumilipad na sasakyan. Para bang hindi pa sapat ang problema, lalo pang lumala ang sitwasyon nang ipaliwanag ni Chicken Little na may hindi nakikitang spaceship sa gitna ng field. Upang patunayan ito, naghagis siya ng bato. Ngunit dumaan lamang ang bato sa hangin at bumagsak sa kabilang panig. Dahil dito, inakala ng mga mamamayan na isa na naman itong kasinungalingan ni Chicken Little. Muli silang nagalit kay Bob Clock habang pilit namang ipinaliliwanag ni Chicken Little at ng kanyang mga kaibigan ang katotohanan. Walang nakinig sa kanila. Bilang huling pag-asa, nakiusap si Chicken Little sa kanyang ama na paniwalaan siya. Ngunit muli siyang tinalikuran ni Bob Clock at humingi na lamang ng paumanhin sa mga mamamayan. Dahil dito, umuwi si Chicken Little na labis ang kalungkutan. Hindi niya alam na ang munting alien ay naiwan sa taniman ng mais at hindi nakabalik sa spaceship. Kinabukasan, nakakatanggap si Buck Clock ng mga galit na tawag mula sa mga taga-bayan habang mag-isang nakaupo si Chicken Little sa labas ng bahay. Dumating ang kanyang mga kaibigan at sinubukang kumbansihin siyang kausapin ang kanyang ama upang ayusin ang lahat. Ngunit sinabi ni Chicken Little na wala nang silbi iyon at pinauwi sila. Pagkaalis nila, napansin niya na naiwan pala ang maliit na alien. Agad niyang tinawag muli ang kanyang mga kaibigan upang tulungan siyang alagaan ito. Ngunit habang ginagawa nila iyon, nagsimulang mabiyak ang kalangitan at maraming spaceship ang bumaba sa daigdig. Nagdulot ito ng matinding takot sa buong populasyon. Nang makita ng maliit na alien ang mga sasakyan, agad niyang napagtanto na bumalik ang kanyang mga magulang upang sunduin siya. Tumakbo siya patungo sa kanila kaya napilitan si Chicken Little na habulin siya upang mapanatili siyang ligtas. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, pinigilan siya ng kanyang ama at pilit siyang isinakay sa kotse upang makatakas. Dahil alam niyang siya lamang ang makapagliligtas sa planeta, sinubukan ni Chicken Little na ipaliwanag ang tungkol sa alien na sanggol. Ngunit nang makita niyang muli siyang hindi pinaniniwalaan ng kanyang ama, kumawala siya at muling hinabol ang maliit na alien. Naabutan niya ito sa huling sandali bago ito masagasaan ng isang rumaragasang truck. Matapos mailigtas ang alien, napunta si Chicken Little sa loob ng sinihan. Doon ay muli siyang natagpuan ng kanyang ama na pilit siyang pinasasakay sa kotse. Nauwi ito sa isang matinding pagtatalo tungkol sa kakulangan ng suporta ni Buck Clock sa kanyang anak. Matapos marinig ang lahat ng hinanakit ni Chicken Little, napagtanto ni Buck Clock ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad at nangakong susuportahan ang kanyang anak sa lahat ng bagay mula noon. Matapos maayos ang kanilang relasyon, ipinakita ni Chicken Little ang mabalahibong alien na sanggol at sinabi na kailangan nila itong ibalik sa mga alien. At iyon nga ang kanilang gagawin. Ngunit bago iyon, ipinahayag ni Chicken Little ang kanyang damdamin kay Abby at hinalikan siya sa isang eksenang parang sa pelikula. Samantala, dahil hindi pa rin nila makita ang nawawalang sanggol, lumabas ang mga alien mula sa kanilang mga spaceship upang hanapin ito mismo. Nakasalubong nila si Foxy Loxy na naghagis ng bato sa kanila. Bilang ganti, tinamaan siya ng sinag mula sa kanilang armas at agad na nawala sa harap ng kanyang kaibigan na mabilis na tumakas dahil sa takot. Hindi kalayuan doon, karga ni Chicken Little ang alien na sanggol habang papunta sana sa mga alien. Ngunit nagbago siya ng isip nang makita niyang isang alkalde ang tinamaan at naglaho sa kanyang harapan. Napansin ng mga alien na nasa grupo ang sanggol kaya agad nilang sinalakay sila. Napilitan sina Chicken Little at Buck Clock na magtago sa loob ng kotse. Upang tuluyang matapos ang problema, nagpa siya ang mag-ama na tahakin ang pinakamapanganib na ruta papunta sa pangunahing spaceship kung saan naroon ang mga magulang ng sanggol. Habang tumatakbo sila, walang tigil silang pinapaputukan ng mga alien gamit ang kanilang mga sinag.
Ngunit nagawang ipangsangga ni Bok-Clock ang takip ng basurahan at naibalik ang sinag sa isa sa mga alien. Gayunpaman, wala silang panahong magdiwang dahil agad silang napalibutan ng isa pang alien na kahawig ng pugita at muntik ng tamaan ng sinag. Sa kabutihang palad, dumating sina Ron, Fish at Abby na ninakaw pa ang isang truck ng bumbero upang iligtas sila. Habang papunta sila sa City Hall, ginagamit nila ang kampana ng truck upang maharang at mapatigil ang mga alien na nakakasalubong nila. Pagpasok nila sa gusali, umakyat sila sa mga hagdan hanggang makarating sa terrace kung saan nakahimpil ang pangunahing spaceship. Pagdating nila sa pinakamataas na bahagi ng gusali, tinamaan sina Chicken Little at Bok-Clock ng isang sinag mula sa spaceship at napunta sila sa isang silid na walang gravity. Doon nila natuklasan na ang sinag na akala nilang nakakapagpalaho ay isa pala talagang sinag para sa pagdukot o pagkuha ng mga nilalang. Sa silid na iyon, hinarap sila ng pinuno ng mga alien at inakusahan silang kinidnap ang kanyang anak. Ngunit sumagot si Bok-Clock na ang mga alien mismo ang nakaiwan sa sanggol. Dahil dito ay lalo pang nagalit ang pinuno. Upang pakalmayan siya, pinakawalan nila ang sanggol na agad tumakbo pabalik sa mga bisig ng kanyang ina. Gayunpaman, inihanda pa rin ng pinuno ng mga alien ang napakaraming armas ng spaceship at nagbantang wawasakin sila. Ngunit bago pa niya magawa iyon, lumitaw ang maliit na alien at ipinaliwanag na siya mismo ang naligaw. Nang malaman ang buong katotohanan, ibinaba ng pinuno ang kanyang mga armas at ibinalik sina Chicken Little at Bok-Clock sa lupa. Pagkatapos nito ay ipinakita pa niya ang kanyang tunay na anyo. Bilang paghingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan, muling itinayo ng mga alien ang buong lungsod at ibinalik ang lahat ng mga mamamayan na dukot nila. Nakakagulat naman na tuluyang nagbago ang ugali ni Foxy Loxy at naging mabuti. Ipinaliwanag din ng mga alien na ang tanging dahilan ng kanilang pagpunta sa daigdig ay upang kumuha ng mga hazelnut, dahil dito lamang sa ating planeta matatagpuan ang mga ito. Matapos maayos ang lahat, nagpasalamat sila kay Chicken Little sa pagliligtas sa daigdig, sumakay sa kanilang spaceship, at bumalik sa kanilang sariling planeta. Samantala, napaisip si Bok-Clock kung ano na ang mangyayari sa pelikulang ginagawa tungkol sa mga pangyayari. Makalipas ang isang taon, ipinalabas na rin ang pelikula. Ngunit gaya ng maraming pelikulang batay sa totoong pangyayari, binago nila ng husto ang kwento. Sa bersyon ng pelikula, si Chicken Little ay ginawang gwapo at matapang na bayani na kasama ang kanyang mga kaibigan ay nakipaglaban sa isang digmaang intergalactic at halos mag-isang nilipol ang buong hukbo ng mga alien.